wala nang babalik at peace be with you. Ito yung mga trending ngayon sa Manila or sa Maynila, na kung saan medyo nagpaparinigan yung dating magkakampi na ngayon ay lumalaban or naglalaban na. Okay? Isang na-betray daw niloko at isang magre-retiro. Okay? So alam niyo na kung sino yung tinutukoy ko. But bago po ako magpatuloy, welcome po sa aking channel. Issue lang tayo. Okay? Walang personalan. Issue lang po tayo. So mga issue na relevant na nangyayari sa bansang Pilipinas. Yun po ang ating pag-uusapan at bibigyan ng ating kuro-kuro at opinion para magkaroon tayo ng sapat na impormasyon sa kung anong nangyayari sa ating bayan, lalo't may parating na eleksyon. So, eto nga, ang sinisigaw ng kampo ni Hani Lacuna is wala nang babalik. Although wala siyang mini-mention na specific person, but siyempre, hindi naman tayo tanga para hindi maintindihan kung ano yung ibig sabihin nun at kung sino ang pinapatutsadahan nun, di ba? And naitanong naman ng reporter kay Isko yung about sa wala nang babalik. Alright, so mayroon pa akong mga audio na gustong iparinig sa inyo. And ano ba yung implication nito? Okay? Ano ba yung implication sa bawat kandidato? Nakabuti ba? Nakasira ba? Makakatulong ba sa taong bayan? So, umpisahan po natin dito sa video na kung saan nagkaroon ng pagtitipon ang kampo ni Mayor Lacuna dyan sa harap ng City Hall o dyan sa may statue ni Andres Bonifacio. Okay. So, ito po yun. Yung kay Mayor Lacuna muna. So yung boses na naririnig natin na sumisigaw ng wala nang babalik ay si Mayor Lacuna po yun. Siya po yung mahawak ng mikropono habang sinisigaw niya yung wala nang babalik na sinang-ayunan ng mga kasama niya doon, ng mga kapartido niya at mga kakampi niya. Meron po kayong binabanggit na bawal po ang taksil, wala po magbabalik. May particular po ba tayong natutunguhan nito? Wala naman po. Wala naman po. Yan po ay sigaw naman ng ating mga sumusuporta sa atin. Ini-echo lang po natin. Ano po masasabi natin if ever po nakakurin po itong Isko? Well, I wish him well. Good luck po sa kanya kung itutuloy niya po ang pagtakbo ng bilang. So, coming from Mayor Lacuna mismo, na wala naman siyang pinapatungkulan at ini-echo nyo lang daw ang sigaw ng taong bayan, di ba? And nung nakaraan, sabi niya, he feel betrayed, pero ngayon, wish him well. Di po ba? Ibang klase ang diskartihang politika dito sa Pilipinas. Pag nakaharap sa media at ganito, pagtitipon, mababait sila sa isa't isa. Okay? So, kahit hindi pangalanan, di ba? Obviously, dahil bago pa nangyari itong pagtitipon nila na to, mayroon ng paunang naging salita si Mayor Lacuna about dyan sa balak or plano ni Isko na tumakbo ulit as a mayor sa Maynila. And sa nangyaring ito, of course, ano pa ang iisipin ng tao at sino ang pinapatungkulan niya? Ito ba ay nakabuti sa kanyang image? Diba? So magagaroon ng mixed opinion yan. Okay. So bago po ako magbigay ng sarili kong opinion, let's hear naman kung ano yung sinagot dito ni Isko Moreno. So I'll play the video clip ng kung saan yung naging sagot naman ni Isko. Wala na rin po
Ano sa pagod. Okay? So yun naman ang naging sagot ni Isko Moreno. Hayaan na lang ang taong bayan ang maghusga kung sino ba talaga yung iboboto nila. And yun nga, ang naging sagot. So wag kang babalik is peace be with you. Okay? So kalmado. Diba? Kalmado mga banat ni Isko Moreno. Okay, implications ang nila sa bawat kandidato. Ito, sarili kong opinion. Okay? Hindi magiging maganda ang dating nun sa, siyempre, kay Hani Lacuna. Dahil pinapakita niya lang na medyo threatened siya sa pagtakbo ni Isko Moreno at may possibility talagang matalo siya ni Isko. Diba? Dahil kita naman sa kung paano tanggapin ni Isko Moreno yung mga sinasabi sa kanya at yung taong sumusuporta sa kanya. Sa lansangan nakikita. Wala, sabihin na natin maraming kongresista ang nakasuporta sa kanya, pero tao po ang magde-decide. Tao ang magsasabi kung sino ba talaga ang gusto nila. Diba? Kahit yan, ay, sanay na ang mga tao ngayon na laging bukang bibig. Ibulsa ang pera, iboto ang kursunada. So kung kasuhulan man yan, and given fact yan, yung tao pa rin po ang boboto. Sila po ang magde-decide kung sino yung kanilang pipiliin. At tulad ng sinasabi ni Isko Moreno, totoo yun. Hayaang tao ang magdesisyon. Hindi na kailangan pang makipagpalitan ng maanghang na salita, makipag-insultuhan, parinigan, di ba? Para lang maipakita na ikaw ay lumalaban. So, in the case of Mayor Hani Lacuna, medyo, di ba, hindi maganda yung dating nito sa kanya. Di ba? Kasi obviously, hindi niya gusto yung pagtakbo ni Isko Moreno. And the other hand, si Isko naman, kalmado lang. Diba? Hindi siya affected. And, yun nga, narinig nyo naman yung sinabi ni Isko Moreno. Hindi niya para patulan pa kung ano man yung parinig na ginagawa sa kanya. Dahil, siyempre, nararamdaman niya, nakikita niya, diba? Kung paano siya sinusuportahan ng mga taong nakapaligid sa kanya. And hindi pa rin maalis yung credit na ginawa ni Isko nung siya ang naupong mayor ng Manila. Marami talagang nabago, maraming napaayos, maraming mga iconic places na ni-restore niya, lalong-lalo na ang Divisoria, kung paano niya inayos yun, na ilang dekadang naging problema yan. At yan sa Erap Estrada, siya lang ang medyo nagpabago ng imahe ng Divisoria at yung iba pang mga tulay na inayos. Yun po ay malaking impact at yun ang hindi makakalimutan ng tao. Kung si Hani Lacuna naman ay may ginawa ng termino niya, di ba, hindi pa rin mapapantayan yung mga naging nagawa ni Isko Moreno. At lalabas kasi doon na itinuloy lang ni Hani Lacuna kung ano yung mga nasimulan ni Isko. Hindi po ba? So, regardless yan, ito, opinion ko lang, regardless yan, kung may mga magaganda mang nagawa si Hani Lacuna, na overshadow yan nung mga nagawa before ni Isko Moreno. Malaki po yung impact nung naging mga nagawa ni Isko nung siya ang mayor niyan. And masyadong sensationalized yun because he uses the social media. And he's using it again. Di po ba? Yan po opinion ko lang. So kung mayroon man po kayong sariling opinion, please share it on our comment section. And always remember, issue lang po tayo, walang personalan. So, yun pa ang gusto kong i-share sa content ko na to. Maraming salamat.